Hello guys, magandang tanghali. Hito ako ngayon para magluto ng aking simpleng pagkain. So ganun guys, dahil anak mahirap lang tayo at kapos na sa budget, bulad lang muna ang aking lulutuin na kahit simple lang ay napagkatakam-takam. Nakakamis kasi yung mga pagkain na lutong Pinoy. Tapos na pala akong naghiwa ng sibuyas, kamatis, bawang. Itong hiniwa kong sayote, carrots, patatas, ay para sa ibang resiping lulutuin ko. Samahan niyo pala akong kumain pagkatapos ko nitong lutuin. Habang nasa malayo tayo, kailangang matyaga, matipid, madiskarte. Hindi naman sa naghihikahos tayo sa hirap. Kinakailangan lang dahil pag tayo ay nawalan, wala tayong ibang matatakbuhan kundi sarili lamang. Ang importante, may kunting pera pa rin na ipadala para sa pamilya. Ganito kasi yung feeling ng OFW. Inuunang suportahan ang pamilya kaysa sarili natin. Minsan nga, makalimutan na nating alagaan ang ating sarili para lang masiguro sila. Mahirap ang malayo sa mga mahal mong pamilya. Pero hindi nila alam na ako'y nasasaktan. Kasi na-experience ko na kapag makabasa ka ng maanghang at masakit na salita, nipigilan ko lang yung sarili. Kinikim-kim ko lang. Wala naman akong magawa, kundi maging malakas. Dahil alam ko na sa pagbalik ko, pagtrabaho ko, inaasahan pa rin nila ako, lalo na sa aking mga magulang. Hindi ko naman pinangarap na maging mayaman eh. Gusto ko lang na yung makatulong ba sa hirap at ginhawa, andun pa rin ako para sa kanila. At ito na ay nangyari na ang nangyari. Tama na nga, nakakaiyak pag-iisipin ko pa kayo. Alam nyo na sa lahat, kapag sama-sama tayo sa hapagkainan, ang sarap isipin na buong pamilya nagsama-sama. Nakakamiss talaga. Yung part na kapag pagod ka, gusto mo silang makausap, mayakap. Kahit ganun pa man kahirap, kailangang lumaban. At kailangang maging matatag ka, madiskarte, magtipid. Natural lang naman sa atin yung pagtitipid para na rin sa ating kinabukasan. Gayon pa may nag-iisa lang ako na walang tutulong at walang magpapalamon sa akin dito, kundi sarili ko lang. Kaya kailangang maging masigla ako at makakaya ko. Diskarte lang ba? Nakakalula kasi yung bilihin na mas mahal pa kaysa sa akin. Ganito kahirap ang buhay naming mga OFW. Yung bang ini-expect mo na kapag makarating ka sa ibang bansa na palagi kang makakain ng masarap na pagkain, maginhawang buhay, pasyal-pasyal. Pero hindi. Kasi instead na may day off ka, pinipili namin yung magtrabaho sa araw ng day off namin at mag-overtime pa nga para lang madagdagan namin yung kunting pangangailangan dahil sa sahod pa lang hindi sapat. Yun ang pangdiskarte ko. Ni minsan hindi ako namamasyal dahil iniisip ko na magastos pala. Kaya kayo dyan, kung may mga pamilya kayong OFW, huwag sasama ang iyong loob kapag may time na hindi maibibigay yung gusto nyo. Dahil hindi namin pinupulot ang pera. Alam nyo ba na sa tuwing bawat padala namin ng pera, isang iglap lang namin mahawakan ang aming sahod. Kinakailangan ng ipadala ng magagamit na nila. Yun ang nasa puso't isipan naming mga OFW. Huwag na huwag niyong aabusuhin ang pagmamahal namin. Dahil sa bawat sentimo na pinagbigay nila sa'yo, pinagpawisan yan bago mapunta sa mga kamay mo. Sana'y huwag niyong iisipin na kaming OFW nagmamayabang lamang, lalo na sa mga achievement na naabot namin. Pero yun ay hindi pagmamayabang, kasiyahan lang yun. At pagsasalamat sa poong may kapal na kami ay nabibiyaan ng mabuting kalusugan. At lubos kong panalangin at pasasalamat sa Panginoon dahil sa mabuting kinalagayan ko ngayon. Ganito talaga ang tunay na realidad sa buhay ng isang OFW. Kaya kayo mga kabayan, huwag niyong kalimutan na alagaan ang sarili ninyo. At ako'y saludo sa inyong mga kababayan ko. Hanggang dito lang po. Halina't kain tayo. Salamat!